Susunduin nila gamit ang kotse ni Saldico. Magmula doon, pagpunta ng Maidas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang pondo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila kay Pangulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas siya ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan, sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Duterte! 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 Tatlo lang po sa aking kaibigan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa Tarlac ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika, kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levi Baligot, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta ng dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan. Dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Bagkus, ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito po justisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Dahil pag wala nang tatakbuhan ang sambayanan, pag wala nang masumbungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Congressman Mike Dickinso, sa malasakit at tapak at prinsipyo at paninindigan para sa ating bayan. Mabuhay si Congressman Mike Dickinso. So ang susunod
ibigay sa atin ang talumpati at isingin tayo sa ating paniniwala na kailangan ng mag-resign si Bongbong Marcos ay ang isa sa pinakamatapang na abogado sa ating bansa, Atty. Trixie. Si Atty. Trixie po ay nandyan na po, mga kababayan. Ayan, nandyan na po, nandyan. Makakakit ba si Atty. Trixie dyan? Konflikt. May problema ako eh. Tuwing nagsasalita ako sa ganito, kinakasuhan ako. Nakakatatlo na yata. Valedictorian na yata ako dito eh. Ngayon pa man, nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nandun kami sa labas ng gate. Habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Gayon pa man, kung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, umigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi niya ba napansin? Buhay niya dahil sa kanya, ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Andito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin nyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin niyo yun para sa mga mahihirap yan. Ibang klase yung naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera, pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas na upuan ng gobyerno kung bakit kamakailan lang sinabi ng Pangulo, kino-confirm ko, hindi na tayo babalik sa ICC. Ano yun? Consuelo? Natatakot kayo sa amin kasi hanggang ngayon nagdadalamhati kami. Hanggang ngayon hindi naiibsan yung sakit ng loob. Ilang beses pa kami magkakaroon ng presidente na ganyan?
Ilang beses pa tayo nagkaroon ng presidente na nagsabi, free tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niyo yung isang tao na nagsabing, pwede kaming umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilyang naghihirap. Pasintabi na lang po ng kaya ay ka buhay. Nilalagay ka ng ish. We have put you in harm's way. Ano ba naman yung taasan natin ng sweldo ng mga naglalagay ng buhay nila sa peligro? The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa atin, sa lahat sa atin dito, walang nagsasabi, yeah, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-a-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asang makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko patawarin yun. Kayo, kaya nyo ba? Lahat ng pagkakataon na makukuha natin, na ipaalala sa kanila, hindi ka patawad yung ginawa nila, kukunin natin. Yung mga ganito, na makapagtipon-tipon, para paalala sa kanila, kinuha niyo yung leader namin. Kinuha niyo yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa Armed Forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubos ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Merong nakaintindi sa atin nun. Mayroong nakadinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, may gera sa gitnang silangan. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institutions para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may maleta. Magdidepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katraitoran na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas? Di bali yung pakiramdam natin? Di bali yung kaliwat kanan na pag nanakaw, kaya nating tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon,
patawarin na kinuha nila si PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang paki, wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang binibigay nila sa atin, barya, di na tayo babalik sa ICC, paki ko sa'yo. Sinuko nyo eh. Sasabihin ninyo walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kung kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo na isoli si PRD. May mga kabataan dito sa harap natin. Kawayan niyo naman. Mga bata, alam niyo ba? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, di kayo mag-aalala sa college niyo. Tandaan niyo yan. Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education, tandaan niyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, nanghihiling lang ako, huwag niyong kakalimutan ng March 11, 2025. Sa lahat ng araw na nagtitipon tayo, sa lahat ng araw na may pagkakataon na paalala natin sa kanila, kahit anong mambigay nila sa atin ngayong barya yan eh. Barya yan, hindi niyo masusuklian yung katraidoran na ginawa niyo sa amin. One last. May 8, 2028, may election tayo. Huwag niyong kakalimutan, ang tunay na desisyon natin sa May 8, 2028 ay ibabase natin sa March 11, 2025. Tama. Mabuhay ang Pilipinas. Mahalin natin ang bayan natin. Matuto tayo sa ehemplo ng mga tao na gumamit ng pera ng bayan para sa bayan. Huwag natin silang kakalimutan. Huwag natin kakalimutan yung isang tao na hanggang ngayon nakaupo sa selda sa Hague. He made it possible. Ang lesson natin kay PRD, kaya naman pala. Yun ang parati na sinasabi nun eh. May pera naman tayo eh, may pera ang bayan, kaya naman. Saan ka nakarinig ng presidente? Sunod-sunod na presidente, sinasabihan tayo na, di pwede, wala tayong pera eh. Itong Pilipinas, mahirap lang tayo, wala tayong pera. Ilang beses tayo nagpaayos ng mga seaport, ng mga airport, gumawa ng mga kalsada, naging posible ang ilang mga bridge, naiahon tayo sa COVID na bigyan ng ayuda, yung totoong ayuda na umaabot sa atin. Kaya naman pala, ibalik natin ang mga opisyales na magsasabi sa atin, kaya natin, gagamitin natin ang pera ng bayan para sa bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Atty. Trixie! Ayan, parang inuhuli na tayo. Ano ba yun? Madampot tayo dyan mamaya. Yan mga kababayan ang ating panawagan. Marcos Rizal! Pangag ka, gago! Naghihintay ang taong bayan sa iyo, Bongbong Marcos! Sa pagbabago! Sapagkat hindi mo na nakakampananan yung trabahong gago ka! Bangag si Bongbong! Bangag! Marcos! Rizal! Ang nakakapagtaka mga kababayan, yung lumalaban sa korupsyon, siya yung kinakasuhan. Yung Edwin Marin, sinabi nila si Marcos magnanakaw, kinasuhan na nila. Bakit si Martin Romualdez hindi makulong-kulong? Saludo tayo sa mga general na retirado na naninindigan para sa kanilang bayan at naninindigan para sa kanilang prinsipyo.
Ang problema kasi, yung mga libag ni Bongbong Marcos. Sino ba yung mga libag na nakapaligid sa kanya? Ayan, sila John Vic Rimulya. Mga libag ni Bongbong Marcos ang mga libag na yan. Hindi lang trapo, libag ni Bongbong Marcos. Di ba? Nag-iisang taon na po si